Praise the Lord and happy Lord's Day po sa bawat isa. This is the day of the Lord. Isa itong araw na espesyal, no? Araw na ating maalala ang natapos na gawa ng ating Panginoon, ang kompletong ginawa niya sa cross at sa sangnilikha. At tayo'y nandito ngayon upang makinig ng kanyang salita, upang sambahin siya, at tayo ay mabigay natin ng ang buong atensyon natin sa pakikinig ng mga katotohanan na nanggaling sa Diyos, no? So nawa ma-center yung mind natin sa pakikinig, no, na maging engaged tayo. So before tayo magsimula, pray muna tayo sa Panginoon. Tayo muna ilalapit sa Panginoon sa panalangin. Aming Ama na dakila, makapangyarihan sa lahat, Creator in heaven and earth. Aming Ama, Lord, kami ay lubos na nagpapasalamat sa iyo sa pagbigay mo sa iyong bugtong na anak, aming Panginoong Jesucristo. Wala kaming right, wala kaming worthiness na makalapit sa iyong harapan. Pero salamat na kami ay sinuotan ng balabal ng katwiran ng iyong bugtong na anak, aming Panginoong Jesus. Kaya Lord, we can commune with you, our holy God. Thank you for this. And this day is a privilege sa amin na i-bless mo, Panginoon, sambahin ka namin, dakilain ka namin, at tulungan mo kami, Lord, na sa aming pagsamba, masentro namin ang aming atensyon, ang aming debosyon, ang aming puso, nawa ay maging reverent ito sa araw na ito, at wala kaming ibang desire kundi maitaas lamang ang iyong pangalan. Tulungan mo ang iyong lingkod, Panginoon, na sa kanyang pagtuturo sa transfiguration of Christ, nawa ay maituro ito na malinaw at nawa ito ay maintindihan ng iyong bayan na naririto. Mag-increase nawa ito ng mag-increase ito nawa sa aming faith, magbigay ito ng hope nawa, Panginoon, na meron kaming glory na someday ibibigay mo ng lubusan sa iyong pagbabalik. Salamat, Panginoon. Ito ang aming samantalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. So ang topic po natin na pag-aaralin ngayon is connected, no, sa topic natin kagabi, which is the glorification, no, ng Diyos, yung pinakahuling hakbang sa Ordo Salutes, sa order of salvation. Related po ito, no? Pero may distinction itong transfiguration sa glorification. So, ano ba itong glorification? Siguro may mga times sa buhay ninyo habang kayo'y nagbabasa ng Biblia, then you suddenly stumbled upon the portion in the Bible kung saan mayroong transfiguration na nangyari, no? Ang transfiguration ni Kristo ay isang pangyayari sa Biblia kung saan may pagbabago sa physical na appearance ni Kristo. Mababasa natin yan sa Synoptic Gospels, no? Sa Matthew 17, Mark 9, Luke chapter 9, kung saan nakita ng mga tatlong disipulo na ang ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang appearance, yung physical appearance niya, biglang nagliwanag, no? Ang kanyang mukha nagliwanag na parang liwanag ng araw, no? Sabi ng mga disipulo, at ang kanyang damit ay naging maputi ng gaya ng liwanag. So may mga punto sa aking Bible reading na nadaanan ko ito before at nagtataka talaga ako, ano kaya ang importance nitong transfiguration event sa Bible? Nakakaligtas ba ito? Ang sagot, hindi po ito kasama doon sa saving work niya, no? Hindi ito kagaya ng resurrection, yung cross, yung ascension, no? Iba ito, pero ano ba talaga itong transfiguration, no? Kasi naniniwala ko na pag naintindihan natin ito, maraming mga aspeto sa Biblia, especially sa New Testament, ang maiintindihan natin, no? Makikita din natin ano ang koneksyon nito sa ibang pahina ng Biblia. So, kailangan nating maintindihan ito, mga kapatid. So, parang ganun po yung nangyari, no?
nakita ng tatlong disipulo, si Moses sa gilid at si Elijah. Pareho na po itong patay, itong dalawa, no? Kumbaga sa Old Testament saints ito. Pero nakita nila sa isang bundok, no? With Christ na nag-shine ang kanyang mukha na parang araw, no? And there are two other say Old Testament saints, no? May nagsasabi, maraming mga reform na nagsasabi na ang kahulugan daw nito na si Moses daw, nagrepresent daw siya sa tinatawag na the law, yung mga kautusan. Well, si Elijah naman, siya yung nagsisimbolize sa prophets. Si Jesus naman sa New Testament. So parang kabuuan daw ng buong Biblia ang nire-represent nito. So totoo yun, marami ang nagtataka, ano ba ang kahulugan nitong pangyayaring ito? At bakit nandito si Elijah, si Moises sa bundok na ito? Ano ang significance ng event na ito sa atin, tayong mananampalataya kay Kristo? Anong meron dito? What's in it for us dito sa transfiguration? So, unti-unti po natin itong iintindihan, mga kapatid, no? Para ma-unfold natin kung ano yung gustong iparating ng Diyos dito sa transfiguration. So, i-define muna natin ano yung ibig sabihin ng transfiguration, no? Kasi ginagamit dyan sa Bible, transfigured, no? So, ang salitang transfiguration, translation po ito sa Greek word na metamorpho. So, this is where the term metamorphosis come from, no? Sa Greek word na metamorpho, okay? Na ang kahulugan ay ang pagbabagong anyo na umaayon sa panloob na katotohanan. So itong metamorpho, parang technical siya pakinggan, no? Parang hindi mo siya na-encounter the language in our day-to-day life. Pero the reality is, marami tayong na-encounter around us na metamorphosis, no? Kagaya lamang ng caterpillar na metamorphosis siya into a butterfly, 'di ba? So from a caterpillar going to become a butterfly, nag-iiba yung anyo. Pero yung substance doon, iisa lang ang diwa noon, no? This is just ang caterpillar, parang lang siyang primitive stage or yung bata, tapos yung paglaki nagiging butterfly. Kasi kagaya din naman ng tadpole tsaka yung frog, no? Para magkaiba talaga yung anyo. Tapos nung lumaki, may pagbabago na sa pangangatawan, pero iisang diwa lang yun. Iisa lang sila ng essence. Now, it's very like this, no? May metamorpho. Pero tandaan natin, mga kapatid, hindi po ito ang ibig sabihin, hindi po ganito ka pareho, no? When we talk about the Lord Jesus Christ, yung nangyari sa kanya sa bundok, hindi ito isang pagbabago o transition na tao siya nung una, tapos nagmetamorphosis siya na magiging Diyos. Hindi po ganon, no? Si Kristo po, Diyos po siya mula kahapon, ngayon at magpakailanman. Ang pagka-Diyos po, hindi po yan nahuhubad, no? Hindi po yan nato-turn off, no? Parang, kasi God is unchanging, no? Kung natatanggal yung pagka-Diyos, nababago yung pagka-Diyos, ibig sabihin, hindi siya Diyos, right? Pero si Kristo, He's God all alone, no? So, hindi ito transition na galing sa pagkatao, tinurn off niya muna yung pagka-God niya, tapos tao muna ang tinurn on niya, tapos sa transfiguration, balik siya sa pagka-Diyos, balik ulit sa pagkatao. Wala pong switch na ganon, mga kapatid, no? So, hindi ito pagbabago o transition from humanity to deity, to divinity. Ito ay pansamantalang pagpapakita ng kanyang kaluwalhatian bilang Diyos na maluwalhati. So, mga kapatid, tandaan natin, God is glorious. Nung nag-incarnate ang Panginoong Jesucristo, nagkatawang tao siya, ikinubli niya yung kanyang kaluwalhatian.
Kasi kung ipakita niya yung buong kaluwalhatian niya, no, doon sa kanyang humanity, mamamatay lahat ng mga makasalanan. Makonsume tayo sa kanyang holiness. So since Jesus Christ took the role of a servant, so therefore, sabi ng Isaiah 53, there is no beauty or majesty in Him that you will see. Kasi nagpakababa siya. Okay? So kung kingly glorified pa din yung ipapakita niya na kaluwalhatian nung bumuntad siya dito sa lupa, hindi mafulfill yung role ng pagiging servant. At ang mga tao, walang mag-humiliate sa kanya kasi matatakot, di ba? So, hindi matutupad yung kanyang suffering. So, what God did, what Christ did, hindi niya give up yung pagka-Diyos kasi hindi niya mag-give up yun, no? Yung kaluwalhatian lang nun, he was able to conceal it before the eyes of the people. At ipapakita lang niya yon later pa when He is glorified. Pero dito na episode, mga kapatid, no? Pansamantala mga kapatid, pinapakita ng kanyang kaluwalhatian bilang Diyos na maluwalhati. Mukhang ang ginawa ng Ama dito, ipinakita niya yung kung sino yung anak, no? Baka iisipin nyo na tao lang itong Mesiyas na ito na anak ni David, no? Ito ay anak ng Diyos. Kaya 'di ba sabi sa Transfiguration, lumabas yung cloud sa Transfiguration at anong sabi ng Ama? This is my Son in whom I am well pleased. Totoo na si Kristo anak ni David, no? Galing siya sa line ni David kasi ang Messiah manggagaling sa linya ni David eh. Pero kinonfirm din ng Father na this is not just David's son, this is my very son. So implying na si Kristo dito sa Transfiguration, pinapakita ng Ama na kung tao at Diyos ito. Kaya nasilayan ito ng mga disipulo. So ang main teaching natin for this morning, ang Transfiguration, ito yung unang sulyap sa banal na kaluwalhatian ni Kristo. Kumbaga si Kristo nung time na yon, pinakita din ng Ama sa kanyang humanity na ito yung glory na babalik sa iyo. Okay? At yun din ay something na nakikita ng mga disciple para malaman nila na ang death ni Christ mag-result sa kanyang glorification. Piniprepare na in advance ang mga disciples. That after His death, He will be glorified. Yun po yung paunang sulyap. Kumbaga teaser, no? Parang sneak peek yung Transfiguration po, mga kapatid, no? Isang kaluwalhati ang ibabahagi niya sa atin ng ganap sa kanyang pagbabalik dahil sa ating pakikipag-isa sa kanya. So yung shining glory ni Kristo, yung kaluwalhatian na yon, yan yung glory na ibibigay din niya sa lahat ng kaisa sa Kanya. So those who are united with Christ will be sharers of that divine glory. So kumbaga kahit hindi pa glorified sila si Peter, John, alam na nila, may sneak peek na sila anong mangyayari sa kanila. What it would be like, no? So, una, titingnan muna natin ang the Transfiguration is nagpapahiwatig ng kaluwalhatian ni Kristo. So, sa John 17:5, no? Alam natin yung John 17. Ito yung prayer ni Christ sa kanyang Ama. It's a long prayer ni Christ sa kanyang Ama. This is his high priestly prayer, the chief high priestly prayer of Jesus, no? Kung tayo ay nag-i-eavesdrop doon, kung nandun tayo sa time, no, na nagpe-pray siya alone with the Father, mapapakinggan mo ang kanyang conversation ng Divine Son sa kanyang Divine Father, no? At ito yung prayer ni Kristo. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang
aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. So sinabi niya, glorify me with the glory that I had with you from before the foundation of the world. So ibig sabihin mga kapatid, yung glory na pinagdarasal ni Kristo, kasi He temporarily concealed that glory, di ba? Yung glory na yun yung glory niya bilang anak ng Diyos sa eternidad. Okay? Oh, sabi niya, before the foundation of the world. Ito yung bersikulo na hirap ang mga iglesia ni Kristo. Kasi sinabi ni Kristo, hindi pa nila lang yung sanlibutan, I had a glory that is with you. Kasama ka. Sharer ako sa glory mo before the foundation of the world. So may pre-existent talaga si Christ, right? From this one. So, important to note na ang Panginoong Hesukristo na nanalangin sa kanyang kaluwalhatian at nilinaw ng Panginoong Hesukristo na ang glory na ito ay ang kaluwalhatiang kanyang tinamo, kanyang in-enjoy bago pa nilikha ang sanlibutan kasama ang Ama. Now ngayon, sabi nitong Protestant theologian na si Thomas F. Torrance, no? Siyempre, kailangan natin nagtingin din, mag-inquire din ano yung opinion ng mga theologo, no? Ng Reform. So sabi dito, sa observation niya, it is the glorified Christ. Ang nakita daw dun sa transfiguration, it is the glorified Christ who illumines the Jesus of history and cast over him the halo of the light of revelation. So si Kristo, di ba? Fully God and fully man. Kumbaga daw yung pagka-fullness ng kanyang deity, ng kanyang glory, kinas doon sa humanity ni Kristo. Kaya pansin mo yung kanyang mukha, it's still a human face, but it shines like the sun, right? Ang kanyang damit, human yun na clothing, pero it sparkles with dazzling light, di ba? It is His own divine light, no? Sabi ni Thomas F. Torrance, we do not see Jesus of Nazareth apart from that light anywhere in the New Testament. Doon pa lang daw sa transfiguration, mga kapatid, no? Yung kay Paul na naglalakad siya papuntang Damascus, nakakita lang siya ng light talaga, no? Nabulag siya, right? Sa light na yon. Pero ito, nakita talaga nila ni Peter. Ang face niya that shines like the sun. So sa Luke 9:32, mga kapatid, no? Inilarawan ni Luke ang liwanag na nakita nila. Sabi niya, yung nakita daw nila na liwanag, yun daw ay ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang glory. So, letra por letra ang interpretation ni Lucas dito. Si Pedro at ang kanyang mga kasamahan ay nakatulog ng mahimbing, subalit nang sila'y nagising, ay nakita nila ang kanyang kaluwalhatian. So that is His glory. Kung si Kristo tao lang, that glory does not belong to Him, no? But the Bible says that is His glory, implying po na si Kristo ay Diyos at yun yung kaluwalhatian niya bilang isang Diyos, okay? At ngayon, di ba kasama si Pedro dito? Sa letter ni Peter, ni-recall niya itong event na ito, mga kapatid, no? Sa kanyang brief letter, itong sabi ni Peter, sapagkat kami ay hindi sumunod sa mga katang-isip na ginawang may katotohanan ng aming ipaalam sa inyo ang kapangyarihan at pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, kundi kami ay mga saksing nakakita ng kanyang kadakilaan, no? So, dineclare nila na nakita namin yung honor and majesty ni Christ doon sa bundok. At sinabi siya, sapagkat siya'y tumanggap sa Diyos Ama ng karangalan at kaluwalhatian at dumating sa kanya ang isang tinig mula sa marangal na kaluwalhatian na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak, no? Na siya kong kinalulugdan.
Kami mismo, sabi niya, ang nakarinig ng tinig na ito na nanggagaling sa langit nang kami ay kasama niya sa banal na bundok. Na-recall pa din ni Peter. At yun yung isang patunay niya sa kanyang letter na ito'y hindi lang kwento-kwento itong siya itinuturo namin, nanggagaling ito sa isang glorified na Christ, no? Yan yung lehitimong saksi, no? Ang saksi ni Jehovah, nagsasaksi sila ng maling turo. Wala din sila sa actual glorification, pero ito yung lehitimong saksi, no? Na nakita nila yung glorification ni Christ, yung kanyang tinatawag na transfiguration. Now, alam nyo ba, many centuries ago, nag-prophesy na si Daniel in relation to the Son of Man, no? In relation to Christ. At ito po yung kanyang description sa kanyang vision. Ang kanyang katawan ay parang berelo at ang kanyang mukha ay gaya ng kidlat. So, it shines like a lightning, no? Yan yung tinatawag na the Ancient of Days na dumating, mga kapatid. Nasaksihan ni Daniel, ni Propeta Daniel, ang glory ng Son of God. Pero dito sa Matthew 17:2, mas naging vivid, mas naging malinaw yung pagka-describe ni Matthew sa actual na hitsura ng Panginoong Hesukristo doon sa bundok ng Transfiguration. Sabi niya, at nagbagong anyo, and he transfigured sa harap nila at nagliwanag ang kanyang mukha na gaya ng araw. Kung ikaw isa sa mga disciple, will you doubt His divinity? Hindi ka na magda-doubt. Kasi doon kay Moses, when he was speaking with God doon sa Mount Horeb, may changes sa kanyang itsura. Parang may shine, nagsashine yung mukha niya. Pero dito, this is of a different quality. This is a different being. Kasi ang kanyang mukha ay parang nagliwanag na gaya ng araw at ang kanyang mga damit ay nagiging maputing gaya ng liwanag. So unang punto, mga kapatid, ang transfiguration o ang pagbabagong anyo ay naghahayag ng pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ay ang kanyang kaluwalhatian na pansamantalang sumisingit. Kasi hindi pa yung time ng glorification no? Humiliation pa yun nagpapakababa pa siya nung time na yun Kaya sinasabi natin, sumisingit lang, no? Itong glorification niya, hindi pa niya dinisplay in full measure. Pinapakitaan lang tayo ng teaser, sneak peek kung anong mangyayari sa kanya, no? Pansamantalang sumisingit sa kalagayan ng kanyang pagpapakababa, kaya't nagbibigay ng isang saglit na sulyap sa kanyang kadakilaan. Isang sulyap lang yon, mga kapatid, no? Yung mga bagay na yon. Ang point number 2, ipinapakita rin nito ang posibilidad na maaari ang humanity natin, yung human nature, kahit na nanatiling human or finite, may hangganan, ay maaaring makibahagi sa banal na kaluwalhatian na ipinagkakaloob sa atin sa pamamagitan ng persona ni Kristo. Iniisip ko dati, nung hindi ko pa nabasa yung Biblia, paano tayo mag-glorified? Tao tayo. Pero yung transfiguration, pinapakita sa atin na posible mag-glorify ang isang human body. Just as the human body of Christ was glorified, so tayo na may kagayang katawan, maluluwalhati din na kagaya ng makikita natin sa transfiguration, no? Pero yun ay sulyap lang yan, no? Hindi pa yun yung kabuuan. Tandaan natin, mga kapatid, but tayo na nakakaalam nito na may ganito palang pangyayari, event pala ito, din lumalakas ang ating pananampalataya na tunay at tiyak itong glory na ating mai-enjoy in the future.
Itong si D. Glenn Butner Jr., sinabi niya, the transfiguration reveals the possibility of humanity being drawn into the life of Trinity, being one with the beloved Son and sharing with His glory. Pansin niyo yung mga sinasabi ni Christ, no? If you abide in me, my Father and I will make you our dwelling. And sinabi sa 1 John 1, and our fellowship, that you will have fellowship with us. At ang fellowship namin ay fellowship ng Father, Son, and Holy Spirit. Fellowship ng Trinidad. Pansin nyo yun mga kapatid? So dahil tayo ay kaisa ni Kristo, then therefore, partaker din tayo sa glory na nandun kay Kristo. Mga kapatid, okay? So share tayo sa glory. If hindi tayo one with Christ, wala tayong parte sa kaluwalhatian. Only when we are in Christ. So kaya kung may kinakausap tayo dito, no, na hindi pa ligtas, hindi pa nakilala ang Panginoong Jesus, no? Sumampalataya ka sa Kanya. Believe in the Lord Jesus Christ. Kasi by faith, ikaw ay maging united kay Kristo. Pag ikay sumampalataya, ang pagsasampalataya, hindi lang siya alam mo yung ang gospel, no? Hindi lang yung bagay na kaya mong sagutin ng ebanghelyo, kung ano ang ebanghelyo. Hindi lang yung naniniwala yung utak mo na totoo ang ebanghelyo. Ang faith is also trust. Naniniwala ka na yun lang ang magpapaligtas sa iyo at hindi ang iyong gawa. Kahit anong mangyari sa mundo, si Kristo lang at ang kanyang natapos na gawa ang magliligtas sa iyo. Now, if you have that, if that's what you believe, then you are united with Christ. At sharer ka sa glory in the future. Kawendang-wendang man ang direksyon or takbo ng buhay mo, ano man, magkaroon ka man ng mga losses sa buhay mo, magkaroon ka naman ng bankruptcy, magkaroon ka ng mga iba't ibang trahedya sa buhay mo, pero yung glory mo, naka-reserve na yon, no? Nakaselyo na yon na ikaw ang magiging inheritor nun, mga kapatid. Kumbaga sa bangko, pag may inano ka doon, safe na yon, no? Kasi nakabilong na yon sa account mo. So parang ganun din po mga kapatid, no? Tayo din ay magiging inheritor ng glory ng Panginoong Jesus. Now ngayon, anong connection nitong transfiguration sa previous revelation ng Diyos at sa subsequent revelation, no? Sa future. Alam na natin yung future. Konektado siya sa glorification, no? Pero sa movement ng kasaysayan ng pagligtas o pagtubos, ano yung connection nun sa Old Testament nitong transfiguration? So, mahalaga na malaman natin to. May connection ang transfiguration event sa plano ng Diyos at sa kasaysayan ng pagtubos. So yung buong Bible, kasaysayan na niya ng pagtubos, no? From the Old Testament, from Noah, kasaysayan yan ng pagtubos. Yun yung tinatawag na redemptive history. So, where does the transfiguration fits into the puzzle of redemptive history? Yun yung tanong natin, no? So, ang sagot dyan mga kapatid, no? Titingnan muna natin si Moses at si Kristo. Kasi doon sa mountain, sa bundok na yon, nandun si Elijah at si Moses. So titingnan muna natin si Moses and the transfigured Christ, no? So anong connection nilang dalawa? Bakit nandyan si Moses? Anong ginagawa ni Moses dyan? Bakit hindi si Job, si Abraham? Bakit si Moses? Di ba? So observe number 1, may pagkakapareho ang event na nangyari kay Moises doon sa bundok at kay Kristo sa New Testament. Di ba si Moses umakyat siya doon sa bundok ng Sinai? No? Nagdala ng 10 tapyas ng, 2 tapyas na bato na nakasulat doon yung 10 utos, right? Tingnan nyo yung connection mga kapatid. Sa Book of Mark, chapter 9, nangyari ang event 6 days.
Oh, Mark chapter 9 verse 2. Sa Exodus 24:16, yung actual event din nangyari 6 days. Pareho hindi? Pareho, no? Yung actual event may 3 disciples. Okay? Sa Exodus 24 verse 1 hanggang to 9, 3 din si Aaron, Nadab, and Abihu. Sa Mark 9 verse 2, pag-akyat sa bundok, ascent of the mountain. Umakyat si Kristo doon sa bundok. Sa Exodus 24:9 verse 12 to 13, pag umakyat din si Moses sa bundok. Pareho, right? Sa Mark 9:2b hanggang sa 3, na bago yung anyo ni Kristo, nag-transfigure siya, may glory na nakita, no? Sa Exodus 34:29, sa pagbaba din ni Moses galing sa bundok, nakita nila na nagbago ang mukha ni Moises. Pero hindi kasing liwanag ng transfiguration. Pero nakita nila na na-shine yung mukha ni Moises. Doon sa transfiguration, yung mga clouds nandun sa top, no? The God's presence in the cloud. Narinig ng 3 disipulo ni Kristo, ang Ama doon sa cloud na nagsabi, ito ang aking bugtong na anak. This is my son in whom I am well pleased. Pakinggan niyo siya. No? At doon din sa bundok, naramdaman din ng mga Israelita ang presensya, the thunder and lightning doon sa mountain kung saan nandun si Moses. And Mark 9:7, God's voice from the cloud, and Exodus 24:16, God's voice from the clouds. Pansin nyo na may parallel, no? Itong pagpunta ni Moses sa bundok at pagpunta ni Kristo. Now, observe number 2, si Moises ang instrumento ng Diyos, di ba? Upang isagawa ang unang Exodus. Yung exit nila galing sa Egypt, right? Because Exodus means exit, di ba? Upang matubos ang bayan ng Israel sa pagkaalipin sa Ehipto. Alam natin yon, no? Nabasa natin yon sa Bible. Siya yung nag-lead sa Exodus. Pero pansin niyo mga kapatid, during sa Transfiguration, ito yung mababasa natin sa sulat ni Luke. Na habang nag-uusap daw itong 3, si Elijah, Moses, at si Jesus, ito yung na-capture, na napakitang may kaluwalhatian at nagsasalita ng kanyang pag-alis, ng kanyang gagawin sa Jerusalem. Na-observe ito ng mga scholar na may ginamit dito na word sa Transfiguration, yung term na pag-alis. Sa Greek po ng pag-alis dyan, ay Exodus po yun sa Greek, mga kapatid. So yung mga commentator ngayon was thrilled by the use of the word Exodus. It seems to imply that Jesus is going to do a greater Exodus. Greater than what Moses has done. Okay? So ang punto dito mga kapatid, ipinahahayag dito ng Diyos na si Jesus ang higit na dakila at makapangyarihan kaysa kay Moses. Siya ang mangunguna sa kanyang bayan palabas sa pagkaalipin sa Ehipto, hindi sa kasalanan at kamatayan. So there's one who is greater than Moses. And si Moses mismo sinabi niya, God will raise up a prophet like me. Sabi niya. At ito po yung fulfillment, no? Na parang pinakita na ng Diyos dito, ito na yung tunay na Moses. Yung Moises sa Old Covenant, anino lang yun, no? Hindi yun yung tunay na lawgiver, ito na yung tunay na lawgiver, dumating na, nag-establish na ng greater law, at siya na yung magsiset free sa tunay na bayan ng Diyos. So, momentous, no? Itong moment ng transfiguration, mga kapatid, no? So, ngayon, nakita na natin na siya pala yung tunay na Moses, si Kristo. Siya pala yung magsiset free talaga sa kanyang bayan. Ngayon, anong
point kung bakit nandito si Elijah, no? Anong ginagawa ni Elijah dito? Alam natin na rapture itong si Elijah, no? Kinuha ito sa parang sa kalangitan. But what is Elijah doing in the transfiguration? Bakit siya nandito? Mga kapatid, no? Tandaan natin, ang mga Hudyo, mahalaga itong coming ni Elijah, no? Si Elijah, may ina-anticipate sila na darating na Elijah. In Malachi 4:5, basahin natin, "Behold, I will send you Elijah the prophet before the great and awesome day of the Lord." So, before daw dumating yung great and awesome day, yung terrible day ng Panginoon, yung last day, may Elijah muna na darating. So, kilala natin yung Elijah na dumating, no, sa New Testament. Yan yun, wala iba kundi si John the Baptist. No? Siya yung nag-prepare sa way of the Lord. Siya yung voice in the wilderness that Christ, "Repent, prepare ye the way of the Lord." No? Siya yung herald, mga kapatid, no? In the day of coming of Elijah. Pero tandaan natin, totoo yun, no, si John the Baptist. Pero dito, yung literal na Elijah sa mountain, inilagay ng Panginoon kasi meron siyang gustong iparating sa atin, no? Before that, ang bayan ng Israel sa Lumang Tipan na buhay na umaasa pagdating ni Elijah. Kumbaga, pag dumating itong si Elijah, nalalapit na ang last. Yun na yung last day. Kumbaga, yun na yung pagsibol ng huling araw, mga kapatid, pagdating ni Elijah. Kasi it marks the terrible day of the coming of the Lord. Okay? Now ngayon, sabi ni Ricky Watts, no, isang scholar na kinote siya na maraming reform. So, mukhang maganda itong commentator na ito. Sinabi niya, the presence of Moses and Elijah testify the inbreaking of the great and terrible day of the Lord. We know that it is a future thing, right? Pero meron siyang tinatawag na already but not yet. Kaya ang sabi sa Bible, nandito na tayo ngayon sa last days. Nasa huling mga araw na tayo. Kasi yung coming ni Christ, beginning yan sa huling mga araw. Of course, there will be the last day na hindi siya plural, di ba? Pero tayo nandito na sa last days. Sa mga araw na, sa huling mga araw. The terrible day of the Lord. But before the last day comes, kung nandito na tayo ngayon sa terrible day, the great and awesome day, the terrible day of the Lord, great and awesome po ito sa mga believers. Kasi malapit na po yung ating glorification. Malapit na siyang darating. Ang inaabangan natin, ang ina-anticipate natin, kada Lord's Day malapit na, kaya great and awesome day. Pero sa mga unbeliever, kung hindi ka tunay na Kristiyano, hindi ka sumampalataya sa Panginoon, that day is not a great day for you. It is the most terrible day. Kasi di yun araw ni Satanas. Araw yun ng paghihiganti ng Diyos. Fear not who kills the body, but fear Him who is able to kill both body and soul in hell. At yun po yung darating. Napapainumin niya ang kanyang kaaway sa kopa na walang halong habag. No? Without a mixture of mercy doon sa Revelation. Pero ngayon na nandito tayo sa last days na may biyaya pa, lumapit ka sa Panginoong Hesukristo. Magsisi ka sa iyong kasalanan, no? At sumampalataya ka sa Kanya upang ikay magkaroon ng kaligtasan. Para yung terrible day na yon maging great and awesome day para sa iyo, mga kapatid, mga kaibigan. So, marker pala ito, no? Marker pala itong pagdating ni Elijah. No wonder sabi ni John the Baptist,
O generation of vipers, who hath warned you to flee from the wrath to come? Pansin nyo, na kinunik niya doon sa wrath to come, ready na ang axe to grind. Puputulin niya yung root, tapos ilalagay niya sa impyerno. Pansin nyo yun? It's very connected sa Bible, mga kapatid, no? Na dumating na yung great and a terrible day of the Lord. Spiritually pa lang ito, nag-work, mga kapatid. Kaya yung mga sinners, sabi ng Bible, siya na gustong gumawa ng kasalanan, hayaan mong gumawa ng kasalanan. Kasi babalik ako at maghihiganti. If we appreciate His love so much, no? Hina-highlight natin yung love, mercy ng Diyos, matakot ang tao sa infinite wrath na one day i-reveal ng Diyos, no? Matakot ka sa Diyos. Kung meron kang isang being na dapat mong katakutan, ang Diyos dapat mong katakutan, no? Sa Diyos ka dapat matakot. Huwag na huwag mong i-underestimate ang Diyos. Huwag na huwag. Infinite being yung kinakalaban mo, kaibigan, no? So, matakot tayo. Matakot tayo. Even sa ating mga kasalanan, no? Magkaroon tayo ng holy fear sa Diyos. Ang punto dito, ang daloy ng kasaysayan ng pagtubos ay nagdadala sa atin sa katotohanan ang transfiguration ay hudyat ng pagsibol ng huling araw. Mga kapatid, no? Ang mukha ni Kristo na nagniningning na gaya ng araw ay isang sulyap at patikim na balang araw ang gayon ding kaluwalhatian ay mahahayag sa ganap nitong ningning. It will shine like a broad daylight ang kanyang kaluwalhatian. Glimpse pa lang yon, mga kapatid. Napaka-amazing nitong transfiguration, no? Konektado sa buong redemptive history. At it speaks about the future, no? Na i-glorify si Christ. Now ngayon, anong connection nito sa mga believers? Nabanggit ko na ito kanina pero magandang i-emphasize natin. Sabi sa Matthew 13:43, anong sabi? Then the righteous, yung mga believers, will shine like the... Di ba kanina nakita natin si Christ, yung face niya, shine like the sun. But here in the Bible, nakikita din natin na hindi lang si Kristo, pati ang mga believers will shine like the sun in the kingdom of their Father. Kasi yung Ama, He's the Father of lights, Father of glory. So ang mga dwellers doon in the kingdom of light are shining like the sun. So makikita ito, mga kapatid, yung mga bituin na nakikita natin na nagniningning, tilang ilustrasyon yun sa mangyayari sa atin, mga kapatid, na tayo'y magniningning na parang bituin sa kalangitan. So note na, ang transfiguration ay hindi lang ito exclusive sa tatlong mga disipulo. Huwag nating isipin na para lang ito kina John at kay Peter. Ito din ay applicable sa lahat ng mananampalataya. In John 17:22, di ba kanina nabasa natin sa prayer ni Jesus na glorify me, sabi niya sa Father niya. Pinalangin niya yung kanyang glory, pero ngayon sa verse 22, jump tayo, same chapter, the glory that you have given me, I have given to them. Do you see that? So yung glory ng Diyos, ni Kristo, ay ibibigay at ibabahagi niya sa ating lahat, no? I have given them, no? Ibinigay ko na sa kanila. Kaya yung sanctification natin, yung continual present transformation ng ating kaluluwa, yan na yung tinatawag na glorification began. Yun na yung pagsisimula ng glorification, mga kapatid, no? Sabi ni Robert Letham, no? I just bought his book recently, The Eternal Christ. Ito yung sabi niya sa Transfiguration. The transfiguration of Jesus' incarnate state
it presages the transfiguration of all who are united to Him at His parousia. Ang parousia, yun yung coming, no? Another word for the coming of Christ, the parousia. So, it presages the transformation. Parang pauna siya na, mga kapatid, no? Preview sa mangyayaring transfiguration natin sa kanyang pagbabalik, when we will see Him as He is and we will be like Him. The moment we see the glorified Christ, we will be transfigured. At natakil natin to last night, no? In detail, itong glorification. So, ngayon, merong present na transfiguration na nangyayari sa atin, no? Hindi pa lang siya visible, no? Sabi dito sa 2 Corinthians 3:18, beholding the glory of the Lord. So habang tayo ay nakatingin sa gospel, nagpapander daw sa gospel, gospel preach, gospel sa sacrament, as we behold the gospel, we are being transformed. Pansin nyo yung term na being transformed. Ano ibig sabihin yun? That's a passive continuous, no? Tense. So merong parang continuous reality na nangyayari sa atin. We are being transformed into the same image, in the image of Christ, in His glory, from one degree of glory to another. So tayo, lumalago sa kaluwalhatian. Yung sanctification natin, yan na yung glory natin na unti-unting nag-i-increase and it will be shown in fullness sa pagbalik ng Panginoong Jesucristo. So lumalago tayo from one glory to another. So ang punto, ang nasaksihan na transfiguration ng 3 disipulo, garantiya ng Diyos na tayo ay luluwalhatiin din kagaya ni Kristo sapagkat tayo ay kaisa sa Kanya. As a conclusion, no, ang pagbabagong anyo o glorification ay hindi siya kagaya ng resurrection, no? Hindi siya makasaysayang gawa ng pagdiligtas. Kasi kahit walang transfiguration, may salvation naman, no? Hindi naman tayo na saved by transfiguration. Ngunit, ito ay isang paghahayag tungkol sa hinaharap. O higit pa ron, isang paunang sulyap na nag-anyaya sa ating mananampalataya na tumuon sa darating na araw. So parang ini-invite tayo sa transfiguration na tingnan mo yung hinaharap. Yan ang mangyayari sa iyo. So therefore, transfiguration gives us hope to hold on to. Pinapakita na sa atin anong mangyayari sa kahuli-hulihan. Akala mo bang habang ako nanood ng mga action movies, parang pag di ko alam kung sinong mananalo dyan, no? Or for example, may pinapanood ako na live. Minsan, ayoko manood ng live. Later na, pagtapos na yung live. Kasi malalaman ko sinong nananalo. I-check ko muna. Kasi kung hindi ko malalaman sinong nananalo, parang natatakot ako, parang na-worry ako, baka matalo si ganon. Pero the mere fact na alam ko mananalo siya, hindi na ako natatakot doon sa mga event na mangyayari kahit binugbog pa si Pacquiao or pa. Kasi alam mo mananalo siya eh. Alam ko na yung end nito. So, mas painful ang mga reality sa buhay kung wala kang hope to cling upon. Pero kung meron kang hope, alam mo na yung end, nakikita mo na sa kauli-ulihan, magbabago yan. Hindi yan forever ganyan. So, ganun din mga kapatid, no? Nagbibigay siya sa atin ng pag-asa at kalakasan na i-endure ang mga negativities na naidudulot ng buhay sa atin. Tatandaan natin, napakaliwanag ng ating bukas, mga kapatid. Kaya gustong-gusto ko yung kanta, because He lives, I can face tomorrow. Kasi totoo yun. Napaka-bright ng future po natin. No? Sana naman ay ma-meditate natin itong mga mangyayari sa atin sa hinaharap.
Kasi yun na yung forever natin, yung mangyayari sa hinaharap.